Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang magandang araw ng Biyernes sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? At naway, nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa araw nito ay iba't ibang uri ng pagpapala ang ating mararanasan. Kabilang rito ay pagpapalang spiritual sapagkat tayo ay dudulog sa salita ng Diyos. Bagaman hindi tayo ligtas sa mga hamon ng buhay, sa larangan ng pananalangin, kaibigan, na mamaya ay ating gagawin, maihahaing natin anuman ang ating damdamin at tayo ay mag-aalay ng pasasalamat. Ngunit bago natin gawin ang mga bagay na iyan, ay hayaan muna nating mangusap ang ating Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaibigan, kapupulutan natin ang aral ang salita ng Diyos, kaya halika, samahan mo ako ritong muli sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa hardin ng Sa araw pong ito ay isang paalala patungkol sa kabanalan. Yan po ang ating tutunghayan. Isang napakagandang paalala patungkol sa holiness ayon kay Apostol Pedro. Ngunit bago natin tunghayan ang sulat ni Pedro, tayo po muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at muli kami po ay makadudulog sa inyo. At nais po namin, Panginoon, sa marami pong kapamaraanan, kami po ay pagpalain mo mula sa inyong banal na salita. Naway ito po ay aming maisapamuhay. At ngayon pa lamang, sa lahat po ng gagawin ninyo sa aming buhay, maganda man o hindi ang aming maranasan, nag-aalay kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ika'y nalulumbay, mayroong problema, nalulungkot, natatakot, kailangan ng kasama. Nandito lang naman ako, handang makinig sa'yo. Halika na sa aking tabi, hinding-hindi kita iiwan, ni hindi pababayaan. Halika na, ako'y makikinig, lumipad, tumakbo, tumalon, at kahit ano pang gawin, ako'y nasa iyong tabi. Manalig ka't manalangin, hindi magkukulang. Kaagapay, kaibigan, katuwang habang buhay. Nandito lang naman ako, kasama mo noon
tumalon at kahit ano pang gawin, ako'y nasa iyong tabi. Holiness, yan po ang tema na ating pag-uusapan sa araw na ito, sapagkat sisimulan po natin ang pag-aaral sa mga sulat ni Apostol Pedro at Apostol Juan sa mga darating na araw o linggo. Tutunghayan po natin yung kanilang mga epistles. At isang paalala sa araw na ito patungkol sa holiness. Yan po ang ating tutunghayan. Alam mo kaibigan, bagaman may mga pang-uusig o mga paghihirap tayong nararanasan sa ating buhay, maging sa ating pangkasalukuyang kapanahunan, ano ba ang nais ng Diyos na maging asal o ipakita natin bilang kanyang mga anak? Kung hawak mo ang iyong Biblia, ay tignan natin ang paalala ni Pedro sa unang aklat ni Pedro, Kabanata 1, mga talata 13 hanggang talata 16. First Peter chapter 1 verses 13 to 16. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang talata 13 lamang at ganito ang ating mababasa. First Peter chapter 1 verse 13, sabi ni Pedro, kaya nga, i-ready ninyo ang mga isip ninyo para sa dapat ninyong gawin. Kontrolin ninyo ang sarili ninyo at asahan ninyo talaga ang blessing na ibibigay sa inyo kapag nireveal na si Jesus Christ. Iyan yun sa Tagalog. Babasahin ko lamang po yung sa English translation. Sabi po sa New Living Translation na akin pong gagamitin ngayon, so think clearly and exercise self-control. Look forward when Christ is revealed. Alam mo kaibigan, may 25 talata ang Kabanata 1 dito sa unang sulat ni Pedro. 1 Peter chapter 1, ito po ay mayroong 25 talata. At ang mga ito ay, ang tema nito primarily ay patungkol sa pag-asa at kasiguruhan ng ating kaligtasan. The hope and the assurance of our salvation. Ano ang ibig sabihin ng talata 13 na ating binasa? Titignan po natin kaagad yung kahalagahan at yung explanation nitong verse 13. Alam mo kaibigan, itong verse 13, ito ay paalala, a reminder sa bawat mananampalataya patungkol sa ginawa ni Jesus para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at paano ang nag-iisang paraan upang maipahayag natin ang pasasalamat natin sa kanyang ginawa. Alam mo kaibigan, the Lord Jesus Christ dedicated His life so that we would earn o we would have salvation. At alam mo, ang isang paraan upang tayo ay magpasalamat sa sakripisyong kanyang ginawa, upang tayo ay magkaroon ng pag-asa at kaligtasan, kaibigan, ang pagpapakita ng kabanalan sa ating buhay habang tayo ay naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Alam mo, siguro maraming panahon na nakakaraan, tayo ay muling napapaalalahanan sa iba-ibang talata sa salita ng Diyos patungkol sa working while waiting o kaya ay worshiping while waiting. Alam mo kaibigan, lahat ng uri ng pagsubok, alam mo, maging mga uri ng paghihirap at maging mga bungang pangyayari dala ng ating kasalanan, ito ay maaari nating maranasan. Yung trials and sufferings and even the consequences ng ating kasalanan, ito ay mararanasan natin. Sinasabi lang ng talata na anuman ang ating
nararanasan. Tandaan natin, ito ay layo ng Diyos at nais niya na tayo ay tumugon ng wasto sa kanyang salita. Tayo ay sumunod tungo sa kabanalan sa ating buhay. Alam mo kaibigan, ang wastong tugon o pasasalamat sa Diyos kay Kristo ay isang banal na pagpapakita ng ating pag-ibig at paggalang sa ating Panginoon. Alam mo kasi pagka tayo ay nakararanas ng bungang pangyayari dala ng kasalanan, yung iba ay nanlulumo, ayaw nang magpatuloy sa kanilang pakikisa sa Panginoon for whatever reason. Sila ay nawawala na sa mga gathering o even fellowship sapagkat sa kanilang pananaw ay pinabayaan na sila ng Panginoon. Alam mo kaibigan, ganito lang nga ibig sabihin na itong verse 13. Ikaw man ay dumaranas ng mga pagsubok, paghihirap at bungang pangyayari, ang nais ng Panginoon Diyos, ano man ang ating nararanasan, wasto ang tugon sa ating mga nararanasan. Nang alam mo, nang sabihin ni Pedro, i-ready ninyo. Yun ang sabi niya, no? Literally, ito ay inihahalin tulad sa pagbibihis o pag-aayos bago umalis. Alam mo, usually gano'n naman talaga yun, no? Literally, gawin natin na physical itong ating illustration. Pag ikaw ay nagbibihis at ikaw ay may pupuntahan, ito ay ginagawa mo, ikaw ay naghahanda. Wika nga ni Jesus bilang isang paglalarawan sa tungkulin ng isang alipin. Kumbaga ikaw ay naninilbihan, halimbawa, you are going to get prepared o kaya ready sa anumang tungkulin na iyong gaganapin. Sa aklat nga ni Lucas, pag binasa mo yung chapter 17, verse 8, sabi nga ron ihanda mo ang dinner ko. Ito naman ay paglalarawan ng isang amo na kanyang sinabi sa kanyang alagad o sa isang naninilbihan, ihanda mo ang dinner ko, mag-ready ka at pagsilbihan mo ako para makakain ako. Although ito ay medyo sarcastic kasi usually ganun yung mga pananaw ng mga masters. The way they treat their servants, kung minsan ay hindi nagiging makatao. Ganun ang tingin nila, parang bilisan mo, ihanda mo na ang dinner ko, mag-ready ka na, at nang para makakain ako, at pagkatapos kong kumain, doon ka lamang makakakain. Ngunit ang punot dulo po ng aking sinasabi is yung tayo ay magre-ready to be able to do something. Ayun po ang aking sinasabi, no? Mag-ready ka at pagsilbihan mo ako para makakain ako. Usually, nabanggit ko nga po kanina, ito yung hindi magandang treatment ng isang master sa kanyang servant. Ngunit ang paglalarawang ito ay patungkol sa paghahanda kung tayo ang mga naninilbihan. Kaibigan, tayo ay pinaaalalahanan ng paninilbihan sa Diyos bilang kanyang mga anak. Ito na po yun. At ito ay higit sa lahat ng larangan ng kabanalan. Kumbaga sa paano ba tayo maghahanda? Sinasabi ng Panginoon sa atin, maghanda ka sa iyong paninilbihan sa akin at magpakita ka ng kabanalan sa iyong buhay. Alam mo kaibigan, ang maayos at ganap na paghahanda na maaring hinihiling ng ating Panginoon, ito ay patungkol sa how we prepare our minds for action. At upang tayo naman ay makagalaw ng maayos. Alam mo, ganito lamang yun pagka maayos ang ating pag-iisip, maganda ang ating disposisyon, at tayo ay makagagalaw ng may kabilisan. Ito yung sinasabi ng talata na i-ready ninyo ang inyong sarili. Be ready for action. At bilang mga mananampalataya, dadaan tayo sa maraming hamon sa ating buhay, ngunit kabanalan pa rin ang nais ng ating Panginoon. Alam mo, nang paalalahanan ni Pedro ang kanyang mga tagapakinig, sabihin niya, kontrolin ang sarili. Paliwanag ng apostol, ito ay may kinalaman sa anumang labis na gawain na hindi kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Alam mo kasi, kaibigan, ang kanilang konteksto during their time, they were using wine excessively. Yun yung sinasabi, kumbaga sa parang siguro ang mga tao nun ay mahilig uminom ng
ng alak. At during their time, they did not have the self-control upang makaiwas sila sa ganitong excessive na paggamit ng alak. Ito yung literal na sinasabi ni Apostol Pedro. Kapag ganito, maging ang ating mga gagawing desisyon ay maaring hindi maganda ang ibubunga. Kaya kinakailangan, meron ka parang you have a sober mind. Diba? So that you can decide well. Ganyan din naman sinasabi ni King Solomon sa paggamit ng mga inuming nakalalasing na hindi dapat lumalabis. Kaibigan, dito sa talata, may paliwanag na anuman ang ating kalagayan, may hangganan at tayo ay may pag-asa. Ano yung may hangganan dito? Yung mga paghihirap, yung mga pagsubok, maging yung mga bungang pangyayari, may hangganan yan. Sa kasalukuyan, hindi pa ganap ang ating mga pagpapala na tinatanggap sa Diyos sapagkat nga dumadaan pa tayo sa mga matitinding hamon sa ating buhay. Alam mo, ang kaganapan, yung upang maging ganap ang ating kaligtasan, ito ay darating ang panahon na kung saan ay makakasama natin ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Tayo ay pinaaalalahanan. Tandaan natin, sa pagsubok, kaibigan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, anuman ang ating nararanasan, dapat ay wasto ang ating tugon sa ating kalagayan. Sa ating buhay, inaasahan ng ating Panginoon Diyos ang ating pananangan. Inaasahan ng Diyos ang ating kabanalan sa gawa at salita. At alam mo, ito lamang ang kapamaraanan upang tayo ay maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Ang tanong, tatanungin natin ang ating sarili. Ganito ba ang ating ginagawa sa pangkasalukuyan? Ang mamuhay ng may kaluguran sa kanyang harapan. Iyon ang ating dapat ipakita. Kalulugdan pa tayo ng Diyos sa ating buhay na ipinapakita sa Kanya sa mga sandaling ito. Kaibigan, anuman ang ating nararanasan, pagpapala man yan, paghihirap o bungang pangyayari, dapat wasto ang tugon natin. Magpakita tayo ng kabanalan sa ating Panginoon bilang pasasalamat sa Kanyang ginawa para sa atin. Palakasin at pagtibayin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Ako si Elder Romel Yazon ng Green Hills Christian Fellowship. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, aming itinataas sa inyong trono ng biyaya sa mga sandaling ito ang aming mga pamilya. Marami pong salamat sa inyong proteksyon, sa inyong mga probisyon para sa aming mga pamilya sa gitna ng nagpapatuloy na pandemya at ang kahirapan na dinadala ng patuloy na lockdown sa aming bayan. Niling po namin, O Diyos, na inyong ingatan ang bawat miyembro ng aming pamilya mula sa pagkakaroon ng matinding pagkatakot, pag-aalala, o kaya ay maging depressed pa dahil sa mga panganib na hinaharap namin sa pang-araw-araw at sa pagkakalimita sa aming paglakad, paglabas ng bahay dahil sa pandemya. Hiniling namin, Panginoon, na habang kami ay nasa lockdown, gagamitin namin sa aming pamilya ang panahon na maaari kaming magsama-sama sa pag-aaral ng inyong banal na salita, sa devotions, family devotions, sa aming pananalangin ng sama-sama bilang pamilya. Niling namin, O Diyos, na aming ma-inspire ang bawat isa na lumago sa aming kaugnayan sa inyo. We may grow spiritually sa gitna ng krisis na ito at sa mga oras na mayroon kami
ay maka-discover kami ng mga bagong kakayahan, mapag-aralan, learn new skills, maging productive, maging creative sa gitna ng lockdown. Higit sa lahat, Panginoon, lahat ng ito ay inyo pong gamitin para lamang lalong tumibay ang aming mga pamilya. With the Lord Jesus Christ na nasa sentro ng aming pamilya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa araw po ng Biyernes, tayo po ay muling mamamagitan sa pananalangin para po sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at sa araw na ito kami po ay muling makakapamagitan sa larangan ng pananalangin para po sa kahilingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway pagkaloob mo ang aming pong mga ihahaing sa inyo sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nananalangin po kami para kay kapatid Neng. Siya po ay diabetic and whatever medication, Panginoon Diyos, ang kanyang kinukuha o process, naway ito po ay maging maayos at ipagkaloob mo ang kagalingang kahilingan ni kapatid Neng sa kanyang diabetes situation. Kay kapatid Teresa naman po ay ganun din po, Panginoon. Healing din po ang kanyang pananalangin. At naway maging maayos po ang kanyang ultrasound. For whatever reason, Panginoon Diyos, siya ay nagpapa-ultrasound. Naway the results would be in her favor. Kay kapatid Rosaria, kagalingan din po ang kanyang kahilingan, bagaman hindi na binanggit kung ano ang uri ng kagalingan na kanyang hinihiling, naway ipagkaloob mo ang kapahingahan sa kanya pong nararanasan. Kay kapatid Armin naman po ay financial breakthrough. Yan po ang kanyang pananalangin, maging ang patnubay at proteksyon at kaligtasan ng kanyang sambahayan. Naway pagkaloob mo ang panalangin kahilingan ni kapatid Armin sa larangan po ng finances, guidance, and salvation for the entire family. Sa kapatid Ricky naman po ay naway maayos po ang kanyang papeles pauwi ng Pilipinas. At ipagkaloob mo rin ang kanyang pagbiyahe. Pagkaloob mo ang proteksyon na kanya pong kailangan at maging maayos po ang kanyang mga dokumento upang siya po ay makauwi dito sa Pilipinas. Kay kapatid Krisya, safety po sa kanyang pagbubuntis hanggang sa mailuwal niya ang isang napakagandang pagpapalang pinagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Sa kanyang pong pagdadalang tao, naway maging maayos ang kalusugan ni kapatid Krisya, maging ang bata po sa kanyang sinapupunan. Si kapatid Gwen naman po ay humihiling na naway open opportunities upang siya po ay makasakay na sa barko. Kay kapatid Mispa, ang kanya pong pananalangin ay para sa kanyang anak at maging para sa kanilang mag-asawa. Idinudulog po ni Mispa ang kanyang mga anak sa inyo sa mga sandaling ito at pagkalooban mo ng kapayapaan ang kanyang anak maging ang kanyang manugang. Kay Imelda naman po ay guidance and protection. Yan po ang kanyang idinudulog sa inyo. At kay kapatid Rochelle, guidance din po at pangangailangan sa larangan ng pananalapi. Naway magkaroon po ng katugunan ang inihahaing po sa inyo ni kapatid Rochelle. At kay kapatid Maria, salvation o kaligtasan ng kanilang buong pamilya. Whether this is physical or ito po ay higit sa lahat sa larangang espiritual, ipagkaloob mo, O Diyos, ang kahilingan ni kapatid
Maria. Narinig mo, Panginoon, ang aming mga idinulog sa inyo sa mga sandaling ito. Naway ito po ay magkaroon ng katugunan ayon sa inyong saloobin at takdang panahon. Muli ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na tayo po ay napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa kabanalan na inaasahan ng Diyos sa ating buhay, maging sa pangkasalukuyan, at upang tayo ay ihanda at sa pagdating ng kaganapan ng ating kaligtasan, makakasama natin ang ating Panginoon. Ito yung ating dapat pinanananganan, ang pag-asa ng ating kaligtasan. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala. Naway tumimo ito sa aming puso at isipan, at naway ang aming pong buhay ay magpakita ng kaluguran sa inyong harapan. Muli, ang aming pong taus-pusong pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalangin. Kaibigan, bukas ay inaanyayahan kita na ako ay yung samahang muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang mga aral at paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita na ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Bago lamang po ako magtapos ngayong February 19, binabati ko po ang aking anak ng isang maligayang kaarawan. Ang aking pong anak ay si Timothy Joseph. Ang kanya pong palayaw ay Timmy. Binabati kita, anak, at mahal na mahal ka namin ng mama mo. Naway pagpalain ka ng Diyos sa iyong kaarawan sa araw na ito, at patuloy niyang tugunin ang iyong mga dalangin sa Kanya ayon sa Kanyang layon at panahon. Muli, maligayang kaarawan, anak Timmy. Kaibigan, bukas ako ay muli nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral at paalala, kaya't bukas inaadyayan kita na ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos, at ito ay magtatapos na pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave De Guzman.